God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, meron akong narinig na isang reliyon, nakabilang sa isang reliyon, sabi, Kwaresma na naman ng mga Katoliko, papatayin na naman nila si Kristo, tapos bubuhayin na naman nila. Napakababaw na obserbasyon ng ibang reliyon. Hindi po ba? Hindi natin pinapatay si Kristo at hindi natin binubuhay. Siya ay talagang namatay at muling nabuhay. Ang binubuhay natin ay ang kaisipan, ang misteryo, ang hiwaga ng kanyang kusang pagpapakasakit, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sapagkat kung hindi tayo pupunta sa pag-alaala, maliligaw tayo. Ang tao ay talagang nag-aalaala, di ba? Kahit na nga patay na ang nanay mo, patay na ang lola mo, inaalala natin. Tayo ang bayang nag-aalaala sa magandang ginawa ng Diyos sa atin. At ang pinakamagandang ginawa ng Diyos sa atin ay ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng paghihirap, kusang paghihirap ng ating Panginoon, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya kapag nag-aalaala ka, ibig sabihin nun, ikaw din ay bumabalik sa isang malalim na misteryo ng hiwaga na merong palang nangyari na napaka-importante, na meron palang Diyos, at ang Diyos na ito ay tunay na nagmamahal sa atin. Dinayo niya pa tayo sa daigdig na ito at ibinigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nga, anumang ginagawa natin na malaking kapistahan, ang talagang ipagdiriwang natin ay ang malaking kapistahan ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya inihahanda natin sa pamagitan ng 40 araw na pag-alaala, 40 araw na kusa rin na gagawin natin. Kung mapapansin ninyo sa likod ko, ito lang unang 3. Halimbawa, ito yung pinaka-pillars, pinakahaligi o tinatawag na disiplina ng Lenten season o kaya ng Kwaresma. Pag sinabing disiplina, ito ang iminumungkahi ng Ebanghelyo at ni Kristo na ating pagsikapang gawin sapagkat ito ang idinidiin ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Una ang pananalangin, pangalawa ang pag-aayuno, at ang pangatlo ang pag-aalay kapwa o pagsilbi sa kapwa o pagkakawang gawa. Yun yung 3 haligi nito ng Kwaresma. Walang kwenta ang iyong Kwaresma kung hindi mo ito sasanayin bilang Kristiyano sapagkat ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga 40 days tayo. Huwag niyong kakalimutan yan. Minsan, pagkapahid lamang ng abo, hindi na uli magpapakita, doon na lang uli magpapakita sa Biyernes Santo o kaya sa salubong. Hindi. 40 days tayo. Welcome sa 40 days, sa 40 araw na
pag-observe na pagsasagawa ng mga pagdarasal, malalim na pagdarasal, malalim na pag-aayuno, at malalim na paglilingkod o paglilimos o kaya pagkakawang gawa. Papraktisin natin yan para pagkatapos ng 40 araw, balik na tayo, marunong na ulit tayong magdasal, marunong na ulit tayong magmahal, maglingkod, marunong na ulit tayong magtiis sa pamamagitan ng pag-aayuno. Yun po yun. Kaya ang Kwaresma, ibig sabihin yan, 40 days. 40 araw. Kung ang mga Muslim ay meron silang matagal na pagfa-fasting, sa atin, ang reliyong Katolisismo, Kristyanismo, ang una-unang reliyon, 600 years ago, bago lumitaw ang Muslim, Kristiyano na. Si Kristo ay nandito na, umakyat na sa langit, ginawa niya na ang pagliligtas. Kaya mas tama ang reliyong Katolisismo, Kristyanismo, kasi tayo ay tunay na nag-aalala ng nangyari noon. Nangyari noon, ating pinapasok ngayon. Kasi napakahirap sa isipan ng tao, ano ba ang nangyari? Kaya bumalik muli tayo. Di ba? Yan yung nangyari doon sa mga alagad pagkatapos mamatay ni Jesus. Sila ay desperado, umalis sa Jerusalem. Pero nung ikinukwento ni Jesus, nung sila'y naglalakad, nakilakad si Jesus, at pinaalala sa kanila ni Jesus na namatay ang Mesiyas at sinabing muling mabubuhay, nabuksan ang kanilang isipan. Kaya ang 40 days ay pagbubukas ng isipan, pagbubukas ng puso kapag dumarating ang Kwaresma, pati nga yung Pasko, yan ay pagbubukas ng ating puso muli sa misteryo o sa hiwaga ng Diyos na dumalaw sa daigdig na ito. Yun yung napaka-importante. Kaya lang may paalala ang Panginoon sa atin kung paano mo daw gagawin yung 3 haliging ito. Sabing ganon, mag-ingat na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa nyo ng mabuti. Ito yung 3 paggawa ng mabuti. Pagdarasal, di ba? Pag-aayuno, at pag-aalay kapwa at pagkakawang gawa. Sabi nga ang mapapansin nyo sa haba ng aking binasa, yung binubuod ito ng salitang gawin yung lihim, gawin yung sikreto. Di ba? Kasi ang daigdig, lahat tayo karaniwan ay gusto natin, lahat ng ginagawa natin, alam ng iba. Di ba? Naalala ko sa Facebook, di ba? Merong namimigay ng cellphone. Pagtalikod daw, o kaya pinatay na yung video, kunwari mabait siya, nagbibigay ng cellphone, pagtalikod binabawi niya ng cellphone, sabing ganon, yun lang daw ay video, pakitang tao lamang nila. Di ba marami ngayon pakitang tao, di ba? Kung makikita mo sa video, di ba? Gusto natin pag nagbe-birthday tayo, naka-video, di ba? Parang gustong sabihin natin, mayaman yata kami, marami kaming pagkain, di ba? O kaya naman, tamaan ha, baka tamaan kayo sa sinasabi ko. Sige, pag tinamaan, bato-bato sa langit, tamaan sa pole. Okay. So, yung iba, pag umaalis, di ba?
maganda naman yung pipicturan mo pag umaalis ka. Pero yung ipakitang tao mo lang at mag-inggit ka, meron ako naririnig na ganyan, inggit na naman ang aking kapatid. Inggit na naman ang mga katrabaho ko. Buti nga sa kanila. So makita ninyo, yung pakitang tao. Kaya sabi ni Jesus, huwag magpakitang tao. Huwag maging mapagyabang sapagkat walang saysay iyan at hindi yan magbubunga ng mabuti sa harapan ko. Yan ang sabi ng Panginoon. Lalo na yung pagbibigay, di ba? Ang pagbibigay, ang pagdarasal, hindi lang pakitang tao. Kapag tayo ay nagsisimba, nagpuprosesyon, minsan baka pakitang tao lamang yan. Minsan, pumupunta talaga yan sa ating damdamin, para naman makita nila na ako'y nagsisisi na. Okay? Para makita ng aking mga kapitbahay na ako'y banal. Okay? Na ako'y santo. Hindi dapat ganon. Kasi, ang sinabi ni Jesus, gawin ninyo ito ng lihim. Pag ginawa nyo ng lihim, iyan ay sa akin nyo ginagawa. Lihim yan na personal na relasyon nyo sa akin. Yun ang sabi, ayan ang gustong sabihin ng ating Panginoon. Pag lihim nyong ginawa, hindi naman ibig sabihin yan, nako, ayoko ipakita, ngayon, kung merong makakita, pero yung ipagyabang mo, mali yun. Di ba? Ginawa mo dahil ipinagyabang mo. Di ba? Ngayon kung may makakita? Ang problema lang, yung ginawa mo na meron kang inihintay na kapalit. Katulad halimbawa, yung ilang politiko na kilala ko sa bandang amin. Yeah? Minsan namimigay ng ayuda, pagkatapos sasabihin ng politikong ito nang hindi siya nakamike, sabing ganon, ipamigay nyo na sa mga patay gutom. Tignan ninyo. Kunwari ang bait-bait sa mga mahihirap, tapos sasabihin, ipamigay nyo na sa mga patay gutom. Naalala ko, yung mga bata, inimbitahan ng isang mayor, inilibre niya sa swimming, pagkatapos, ang sinabi niya, may mapapalaba tayo dyan, wala tayong makukuhang boto dyan. Kaya ako lang ginagawa yan dahil para makita nila, mabait ako. Tingnan ninyo yon. So, yun yung kinatatakot ni Jesus, yung ipinag-aalala ni Jesus. Baka ang lahat ng ating ginagawa ay para lamang sa pagpapakitang tao. Wala ka na daw mapapala kapag ganyan ka ng ganyan. Gawin mo, pag ikaw ay nagdasal, napaka-importante nun pag nagdasal, sabing ganon, pumasok ka sa iyong kwarto. Pero makikita mo, sa unang pagbasa, sinabi din dito, tawagin ninyo ang sambayanan. So meron talagang pagdarasal na katulad nito. Ayan. Pagdarasal ng sambayanan. Pero ang tinutukoy ni Jesus, yung personal prayer natin. Baka hindi ka na pumapasok sa malalim na relasyon sa Kanya, na personal, one-on-one kay ni Jesus. Nakikipag-usap ka pa ba kay Jesus? Sabi nga ng iba, buti pa ang cellphone mo, napipindot-pindot mo, napapatawa ka ng cellphone mo, niyayakap mo ang cellphone mo, lagi mong hawak, yung Panginoon, wala ka ng oras. Diba? Kaya nga sabing ganon, magsagawa ka rin ng mga panalangin na personal. Baka nakakalimutan mo na yan. Kaya nga, paalala ito sa atin Lahat tayo ay mawawala sa daigdig na ito, pero baka
nakakalimutan mo ang Diyos, hindi ka na nakakapagdasal, yung pinaka-importante ay hindi mo na nagagawa. So, sikaping magdasal. Sabing ganon, kapag ikaw ay nagdarasal, alam mo ang sinasabi ng Panginoon. Kapag ikaw ay nagdarasal, kilala mo ang kanyang boses. Kapag ikaw ay nagdarasal, ikaw ay nakakarinig ng kanyang boses sa kaloob-looban ng iyong sarili. Napaka-importante, no? At meron naman yung fasting. Siguro hindi natin maintindihan ito. Bakit tayo nagfa-fasting? Fasting natin ay kapag ikaw ay 14 years old pataas hanggang 59, tinatawagan ka ng simbahang makiisa sa pagpa-fasting, pag-aayuno. Ibig sabihin, hindi ka kakain, 2 beses lang naman yan, Miyerkules de Abo at Biyernes Santo. Hindi ka kakain ng isang pagkain, either umagahan, tanghalian, o hapunan. Yung karapatan mo na kumain ay tatanggalan mo ng isang pagkain at ibibigay mo, yung matitipid mo, ibibigay mo sa may sakit, ibibigay mo sa may hirap, o ililimos mo sa simbahan para ibigay sa mga bata. Meron tayong mga bata na sa buong Pilipinas, 70% malnourished. Kaya meron tayong fast to feed, no? Yung fast to feed. Ibig sabihin nun, hindi ka kakain para yung matitipid mo ay ibibigay mo para sa tulong sa mga bata na malnourished. Napakadaming malnourished na bata, 70% sa ating bansa. Mga anak ng magsasaka, mga nagsasaka pero walang makain, mga mangingisda, nagugutom, mga miners, nagugutom, mga nasa squatter area, nagugutom. Kaya tinatawagan tayo ng simbahan na magsagawa ng ganitong mga gawain, no? Mga gawain para mapakain ang mga mahihirap na bata. Kaya yung ating second collection, mapupunta yan doon sa mga batang payat, malnourished. Yun. And then, yun ang fasting, okay? And then, yung abstinence. Yung abstinence, hindi ka kakain ng karne, okay? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pwedeng kumain ng karne ngayong araw na ito, sapagkat yan ay ginawang batas ng ating simbahan. Pakikiisa, di ba? Isang sakripisyo. Siguro nakakain na kayo ng karne, ano? So, nangako kami kagabi, hindi kami masyadong kakain ng karne sa panahon ng 40 araw para din makatulong sa health, di ba? Ako nga 3 buwan, iniwasan ko ang karne, pero kumakain pa rin ako dahil hindi ko mapigilan. Pero iniwasan ko. Alam niyo kinakain ko? Okra. Oh, sabihin mo sa katabi mo, kumain ka ng okra. Ayan. Siguro magagalit yung katabi mo. Kumain ng talong, ayan, ng gulay, alukbati, nilalaga ko lang yan. Tapos, pinipisaan ng kalamansi o kaya may alamang ng konti. Alam nyo, nagulat yung doktor. Yung hindi ko matanggal-tanggal na fatty liver na halos buong buhay ko na hindi bumababa. Abay, biglang bumaba. Naintindihan niyo ba? Dahil hindi ako nagkakain ng mga matatamis, hindi rin ako nagkakain ng mga karne. Aba, alam niyo po ba, dati ang SGPT ko, ang taas. Ngayon ang baba-baba. Sabi ko sa doktor,
baka naman delikado yan ang baba-baba ng SGPT ko. Ibig sabihin, malusog yung atay kapag mababa ang SGPT. So, ibig sabihin yun, kaya pala tayo pinagpa-fasting ni Lord, para din sa kabutihan natin. Maganda rin yung fasting. Di po ba? O, sabihin mo na sa katabi mo, mag-fasting ka na para hindi ka pumupunta sa doktor palagi. Di ba? Inom ng gamot. Huwag kang inom ng gamot. So yun, pagdisiplina din. Ang fasting ay pagdisiplina. Yung mga kabataan natin, halimbawa, nasa 30s, nasa 40s, yan ang umpisa ng pagtaas ng SGPT, ng magkakayong kayo ng fatty liver, delikado yan. Nag-accumulate yun, hanggang mamaga ang ating atay. So isang ko lang yun, hindi ako nananakot sa inyo. Sabi ko, ang pinamagandang solusyon talaga ay fasting. Okay? Sabi ganun walang namamatay sa gutom dito sa Pilipinas, pero maraming namamatay kakakain. Okay? So, yun po yun ang problema natin. So, yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Welcome sa 40 araw. Okay? Tapos, i-practice mo na rin yung pagbibigay, pagmamahal sa iyong nanay, sa iyong tatay. No? Yung, merong mga kabataan dyan, walang ginawa kundi mag-cellphone. Utang na loob, gawin yung abstinence yan. Gawin yung abstinence yan. Ibig sabihin ng abstinence, mag-a-abstain ka. Yung iba naman, ang nasa isip lang, panay boyfriend, panay girlfriend. Ano ba yan? Ang daming problema. Yan lang iniisip mo. Iniisip, walang panload. Yan ang iniisip mo. Ang daming problema. Isipin mo muna kinabukasan mo. Isipin mo yung pag-aaral mo. Ito yung 40 days, magtatanong sa iyo ang Panginoon. Meron pa ba akong sasabihin sa iyo ng Panginoon, meron pa ba ikaw na itatanong sa akin kung meron kang babaguhin sa buhay mo? O kaya tanungin mo yung Panginoon, meron pa ba akong babaguhin, Panginoon, sa aking buhay? Ito yung 40 araw na makikipagdialogo ka sa Diyos. Okay? So welcome sa 40 days. O sabihin mo sa katabi mo, 40 days tayo magsasakripisyo, magpa-fasting, magmamahal sa kapwa, at magdarasal. Pakisabi naman sa katabi. Pakisabi sa katabi. 40 days yan. Okay? So baka nagsalita ako dito pagkatapos gusto nyo lang pahiran kayo ng abo. Hindi. Ang pagpapahid ng abo, may ibig sabihin yan. Pagbabago ng iyong sarili. Yan ang ibig sabihin. Ako ay alabok. Ako ay galing sa lupa at sa lupa ako magbabalik at mapapabilis yan kung hindi ka magpapasting. Naintindihan niyo po ba? Mapapabilis yan. Kaya tinuturuan tayo ni Jesus. Okay? So, yun. Ang sabi ng Panginoon, gawin nyo na lang ng medyo, hindi nyo ipinagyayabang. Ginagawa ko ito para sa Panginoon, para sa aking pamilya, para sa aking simbahan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.